Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video nga ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na bang solusyon sa pera, problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Panahon na naman ng tag-ulan, sabi nila, pag tag-ulan lalo na sa mga probinsya ay taghirap din daw. Kaya panigurado, mas marami na naman sa atin ang naghahanap ng pwedeng malapitan at pwedeng mautangan. At talagang ang pangungutang ay hindi na mawawala sa pamumuhay natin yan dahil kapag talaga tayo ay nagigipit, ay naghahanap talaga tayo ng paraan para tayo ay makaraos sa pang-araw-araw. Kaya naman, nandito ako para tulungan kayong makahanap ng legit at worth it na online loan application. Dito sa review natin ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano mag-loan at kung magkano na lang ba ang makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. Marami ng tao ang naloko ng mga online loan application na ito, kaya wag mong hayaang ikaw ay maging isa pa sa mga naloko na nila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least magkaroon ka ng idea kung worth it ba o legit ba na mag-loan sa OLA na balak mong pag-loanan. At kung desidido ka na talagang mag-loan ay siguraduhin mong ilimit lang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message man yung agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. Ang OLA nga pala na re-reviewin natin ngayong araw ay walang iba kundi ang Cash ni Juan Online Credit. Dito sa online loan application na ito ay pwede ka lang namang mag-loan ng hanggang 300,000 pesos at free choice of repayment terms up to 180 days. So tingnan natin kung totoo ba talaga itong pinapakita nilang ito. High approval rate at pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above. At ang OLA na ito ay may 4.7 na ratings. Ang lahat ng yan ay titingnan natin at aalamin kung totoo ba talaga o hindi. At huwag ka munang mag-download ng application na ito. Siguraduhin mo nang mapanood ang video hanggang dulo para at least makasigurado ka kung ito ba talaga ay legit o hindi. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin. At ayan na nga, na-download ko na. At may nakalagay dito na ang loan amount is up to 50,000 pesos. At ang repayment time is 210 days. So mag-login na agad tayo. At syempre, para tayo ay makapag-register ay kailangan natin ilagay yung ating phone number para makapag-send ng 4-digit code. At after nyan ay maglalagay tayo ng 6-digit password. At pag nakalagay na tayo ng password ay uulitin lang natin. At lalagyan lang natin ng check yung box dyan sa baba at mag-sign up na agad tayo. At ayan, 50,000 pa rin daw ang pwede nating ma-loan. Huwag na nating patagalin. Apply now na agad natin. So dito, ang una nating sasagutan ay yung basic information. Unang-una dyan is usage of loan. So ayan ang mga pagpipilian kung saan mo daw gagamitin yung perang ilo-loan mo. So, pwedeng personal daily consumption, family daily consumption, digital products consumption, houses tenancy, medical costs, business capital, temporary capital, at marami pang iba. So, pili lang po kayo dyan kung para saan nyo gagamitin yung perang ilo-loan nyo. And next is email. Dapat ang email natin ay active at nakaka-receive ng mga messages. Tapos, ilalagay din daw dyan ang Facebook personal homepage link. So, ilalagay mo lang yung link ng Facebook mo. Tapos, Messenger or Viber, optional lang naman. Tapos, yung backup phone number mo or additional phone number, optional lang din. Pero, syempre, kagaya ng lagi ko sinasabi, para mas tumaas yung chance na ma-approve ka sa loan, kailangan lagyan mo din yung mga nakalagay ay optional. And then, dito naman sa industry category, ay PPD ka lang dyan kung housewife ba, student, pwede rin, fisherman, farmer, unemployed, freelance, retired, pwede din, kasama din ang self-employed, minor, security guard, driver,
clerk, sales, BPO staff, at marami pang iba. So, pili lang tayo dyan kung saang industry na bibilang yung ating work. At next naman is religion, marital status kung single ba or married, number of children, kung wala naman ilagay mo lang 0, tapos yung educational background. At next naman is job information. So, sa job information, kailangan mo ilagay yung company name, working experience, payday 1 at payday 2 ng sahod mo, monthly income, kung magkano ang monthly salary mo or income mo, and then company address. Sa residence naman, ilalagay mo dyan yung detailed address mo, tapos kung residential ownership, kung ano yung, kung rental lang ba or ikaw talaga nagmamay-ari nung tinitirhan mong bahay. At susunod ay dito na nga tayo sa emergency contact. So, sa emergency contact, dito sa ulo na ito ay kailangan ng 5. So, ilalagay lang natin kung kaano-ano natin yung ilagay nating emergency contact. Tapos, yung pangalan niya, phone number, at isasubmit na agad natin. At dito na agad tayo sa authentication. So, ito na yung pinakahuli nilang hinahanap. So, pipili na tayo dito ng ID na ipepresent natin. So, pwede dito yung UMID, SSS, PIN, passport, driver's license, voter's ID, GSIS card, at PhilSys ID. At pagkatapos nga niyan is facial recognition na para ma-check nila kung tayo ba talaga yung naglo-loan o ginamit lang yung ID natin. So, after nun, ilalagay lang natin yung first name natin, tapos middle name, optional lang naman. And then, last name. Kasali din dyan ang gender, kung male at female, at ang iyong birthday. Dito naman sa may references, ay pwede ka daw mag-add ng additional info mo. Pwedeng employee's card or payslip, at pwede rin namang other work photo. So, kung meron ka naman daw business, ay pwede ka daw mag-upload na ikaw talaga ang nagmamay-ari ng business at meron kang business permit. At kung ayaw mo namang i-provide pa ng additional information, ay skip mo lang. Pero, may nag-pop up dito na warm reminder. Are you sure you want to skip? This is the last item to be filled in. Warmly remind you that each additional material submission will increase the pass rate by 5%. So, kung i-skip natin, so i-skip na lang natin at continue na tayo. At napansin ko lang pala sa OLA na ito ay hindi nila hiningi yung disbursement channel kung saan nila isi-send yung amount na niloan mo. At kung mapapansin nyo din ay nasa reviewing process na tayo. So, halos 6 hours ako naghintay para malaman kung approve ba ako dito o hindi. Pero sa kasamaang palad at sa malungkot na balita ay hindi po ako na-approve sa online loan application na ito. So, isa na naman po ito sa online loan application na hindi po tayo na-approve. Pero, syempre, tinignan natin yung mga reviews ng mga iba nang nakapag-try sa OLA na ito. May mga positive at negative reviews itong OLA na ito. Sabi nung ilan na nakapag-try na at na-approve ng loan na to, sabi ay, it is a loan shopping software suitable for everyone to download. It is very convenient. I have been using it for a long time and it is indeed worth recommending. So, sabi pa nung isa, I found it easy and fast to apply a loan. Number of day of payment is reachable and the given interest rate is fair enough for the type of loan. So, tingnan naman natin yung mga negative comments. Kagaya ko, hindi ako na-approve dito sa online loan application na ito. At ito na nga yung mga negative comments dito sa OLA na ito. Many times I tried to loan but always rejected. Always texted to loan, it turns to rejected. So, madami din talagang hindi na-approve dito sa OLA na ito. Kagaya nga ng pag-apply ko na na-reject din. So, maganda talaga na nanonood muna kayo at tinatapos nyo muna yung video bago nyo itry or bago nyo i-download itong application na kagaya ng Cash ni Juan. So, mas maganda at least nagkakaroon kayo ng idea kung legit ba talaga o hindi. Kasi, masasayang lang yung oras nyo lalo na kung agad-agad ay tinry nyo na. So, dito naman natatapos ang review natin. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!